10 kakaibang bagay na nakita ng mga astronaut sa kalawakan. Bukod sa ilalim ng dagat, ang ating kalawakan ay nababalot din ng napakaraming hiwaga. Maraming bagay ang nananatili pa ring palaisipan, lalo na sa mga siyentipiko. At dahil sa kagustuhan ng mga tao na malaman kung ano ang mga misteryo na itinatago ng ating space, ay nagpapadala sila ng mga astronauts papunta doon. Ano kaya ang nadiskubre nila? Kung kaya't sa video na ito ay samahan nyo akong tuklasin ang mga bagay na ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Space Fireflies. Ang Space Fireflies ay isang kakaibang bagay na nakita sa kalawakan noong first space mission ng NASA. Noong 1962, habang lumilipad si John Glenn sa kanyang Friendship 7 spacecraft, ay napansin niya ang maliliit na ilaw sa labas ng kanyang sasakyan. Para itong mga alitap-tap na lumulutang sa space, kaya tinawag niya itong fireflies. Hindi niya alam kung ano ang mga ito at naging palaisipan ito sa mga sayentipiko. Noong una ay inakala ng mga eksperto na baka ito ay kakaibang enerhiya o kahit mga alien particles. Pero sa mga sumunod na misyon ay natuklasan nila na ang mga fireflies ay mga maliliit na yelo na natanggal sa spacecraft. Kapag tinatamaan ito ng araw ay kumikislap ito at parang bituin sa dilim ng space. Dahil sa natuklasang ito ay mas naging malinaw sa mga siyentipiko kung paano gumagalaw ang maliliit na bagay sa kalawakan. Ipinakita rin nito na ang tubig o yelo ay maaaring manatili sa labas ng isang spacecraft. Dahil dito ay naging mas maingat ang mga eksperto sa paggawa ng mga sasakyang pangkalawakan para maiwasan ang pagkakaroon ng sobrang yelo o maliliit na debris na maaaring makasira sa spacecraft. Bukod sa nakita ni John Glenn, may natuklasan din ang mga siyentipiko gamit ang mga modern telescope. Napansin nila na may mga galaxy na parang kumikislap-kislap sa kalawakan, kaya tinawag itong firefly galaxies. Ang mga ito ay napakalayo at pinaniniwala ang mga sinaunang bituin na nabuo matapos ang Big Bang. Isa sa mga bagong tuklas ay ang Firefly Sparkle Galaxy na nakita gamit ang James Webb Space Telescope. Ito ay isang lumang galaxy na may 10 kumpol ng bituin na kumikislap sa malayong kalawakan. Ang bawat kumpol ay may iba't ibang kulay, blue para sa mga batang bituin at pula para sa mga matatanda. Ipinapakita ng galaxy na ito kung paano nabuo ang mga unang bituin at paano lumaki ang mga galaxy tulad ng ating Milky Way. Ang natuklasang Space Fireflies, Firefly Galaxies at Firefly Sparkle Galaxy ay nagpapakita ng misteryo at kagandahan ng kalawakan. Ang simpleng ilaw na nakita ni John Glenn noon ay nagbigay ng bagong ideya kung paano gumagalaw ang yelo sa space. Ang mas malalaking fireflies naman sa malalayong galaxy ay nakakatulong sa mga sayentipiko na maintindihan kung paano nagsimula ang ating universe. Number 2. Unidentified Object on Gemini 4. Noong June 3, 1965 ay inilunsad ng NASA ang Gemini 4 mission. Ang mga astronaut na sakay nito ay sina James McDivitt at Edward White. Isa ito sa pinakamahalagang misyon ng Amerika dahil sa unang pagkakataon ay sinubukan nilang manatili sa kalawakan ng 4 na araw. Isa rin sa kanilang layunin ay ang unang spacewalk o paglabas ng astronaut sa kalawakan. Si Edward White ang gumawa nito sa loob ng 23 minutes. Matagumpay niya itong naisagawa gamit ang isang espesyal na tether at maneuvering gun. Habang lumilibot ang Gemini 4 sa Earth sa 19th orbit nito, ay may napansin si James McDivitt na kakaiba. Nakakita siya ng isang bagay sa labas ng kanilang spacecraft. Inilarawan niya ito bilang isang puting cylinder na may isang mahabang bagay na nakausli mula rito. Sa oras na yon ay natutulog si Edward White kaya't si McDivitt lamang ang nakakita nito. Sinubukan niyang kunan ito ng litrato gamit ang onboard camera nila. Pero ayon sa kanya, hindi naging malinaw ang mga larawan. Hindi masyadong makita ang detalye ng bagay na kanyang nakita. Kaya nang bumalik sila sa Earth ay naging usap-usapan ang nakita ni McDivitt. Maraming haka-haka ang lumabas. May mga nagsabi na baka ito ay isang alien spacecraft o UFO. Ngunit ayon kay McDivitt mismo, mas posible raw na ito ay space debris o isang bahagi ng ibang spacecraft na gawa ng tao. Dahil walang malinaw na ebidensya ay hindi pa rin tiyak kung ano talaga ang bagay na yon. Maraming astronaut na rin ang nagulat ng mga kakaibang bagay na kanilang nakita sa kalawakan. Sa halos lahat ng mga ganitong ulat ay may lumilitaw na paliwanag na hindi konektado sa mga UFO. Minsan ay maaring mukhang kakaiba ang mga bagay na nakikita ng mga astronaut dahil sa light distance o pagod nila sa misyon.
Sa kaso ni McDivitt ay malinaw na may nakita siyang kakaiba, pero hindi sapat ang ebidensya para masabi kung ano talaga ito. Sa ngayon ay nananatiling misteryo ang bagay na nakita niya sa Gemini 4 mission. Number 3. Apollo 11's bogey. Noong July 1969 habang patungo sa buwan ng Apollo 11 ay may napansin ng mga astronaut na tila kakaibang bagay sa kalawakan. Tinawag nila itong bogey, isang salitang ginagamit ng mga piloto kapag may nakikita silang unidentified flying object. Ang bagay na ito ay tila sumusunod sa kanilang spacecraft kaya agad nilang iniulat sa NASA. Ang mga astronaut na sina Neil Armstrong, Buzz Aldrin at Michael Collins ay nag-usap tungkol dito. Hindi nila sigurado kung ano iyon kaya nagkaroon sila ng kaunting pag-aalala. Sa puntong iyon ng misyon ay malayo na sila sa Earth at wala nang koneksyon sa ikatlong bahagi ng rocket na tumulong sa kanilang pag-angat mula sa mundo. Dahil dito ay hindi nila alam kung ang nakita nila ay bahagi pa ng kanilang rocket o isang bagay na hindi nila inaasahan. Dahil sa nakita nila ay marami ang nag-isip na baka ito ay isang UFO o palatandaan ng ibang nilalang sa kalawakan. Pero matapos ang pagsusuri ng NASA ay lumabas na malamang ito ay bahagi lang ng Saturn V rocket. Dahil sa layo at liwanag sa kalawakan ay nagmukhang kakaibang bagay ito sa paningin ng mga astronaut. Sa kalawakan ay maraming bagay ang lumulutang, kaya hindi imposible na may makikita silang hindi agad nila maipapaliwanag. Dagdag pa rito, sa mga misyon sa kalawakan ay hindi bihira ang ganitong pangyayari. Maraming piraso ng rocket o debris ang naiiwan sa space, kaya minsan may nakikita ang mga astronaut na tila kakaiba. Pero kadalasan pagkatapos ng pagsusuri ay nalalaman na ito ay normal lang at may logical explanation. Ganito rin ang nangyari sa bogey ng Apollo 11. Isa lang itong bagay na naiwan mula sa kanilang rocket. Bagamat nagkaroon ng maraming haka-haka tungkol sa bogey ng Apollo 11, wala itong matibay na ebidensya na may kinalaman ito sa mga alien o kakaibang nilalang. Isa lang itong halimbawa na maraming hindi pa agad na ipapaliwanag sa kalawakan. Pero sa tulong ng agham ay unti-unting nabibigyan ng sagot ang mga ganitong tanong. Number 4. Apollo 10's Space Music. Noong May 1969 ay inilunsad ng NASA ang Apollo 10 bilang paghahanda sa unang paglapag ng tao sa buwan. Layunin nitong subukan ang lahat ng bahagi ng misyon maliban sa mismong pagbaba sa buwan. Ngunit may isang kakaibang pangyayari na naranasan ng mga astronaut habang sila ay nasa kalawakan. Habang lumilipad ang Apollo 10 sa likod ng buwan ay may narinig ang mga astronaut na hindi pangkaraniwang tunog sa kanilang headsets. Inilarawan nila ito bilang kakaibang musika. Tumagal ito ng halos 1 oras habang wala silang komunikasyon sa Earth. Dahil walang signal o radyo mula sa Earth na maaring makarating sa kanila sa bahaging iyon, ay hindi nila agad naintindihan kung saan nanggaling ang tunog. Ang mga astronaut na sina Thomas Stafford, John Young at Eugene Cernan ay nag-usap tungkol sa tunog na kanilang narinig. Nagtaka sila ngunit hindi nila ito gaanong pinansin noong una. Nang bumalik sila sa bahagi kung saan may signal na ulit ay isinulat nila ito sa kanilang record. Sa loob ng maraming taon ay nanatiling lihim ang impormasyong ito bago ito inilabas sa publiko. At noong 2008 sa palabas na NASA's Unexplained Files ay muling napag-usapan ang insidenteng ito. Maraming haka-haka ang lumabas. May mga nagsabing baka ito ay galing sa mga nilalang mula sa ibang planeta. Ngunit ayon sa mga eksperto may mas malinaw na paliwanag dito. Pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na ang space music ay dulot ng radio interference o sagabal sa signal ng dalawang bahagi ng spacecraft, ang lunar module at command module. Kapag magkalapit ang frequency ng dalawang radio system ay nagkakaroon ng tunog na parang alulong o huni. Malaki ang posibilidad na ito ang dahilan kung bakit may narinig na kakaibang tunog ang mga astronaut. Ang ganitong interference ay hindi na bago sa mga misyon ng Apollo. Sa Apollo 11 ay nakarinig din ng ganitong tunog ang mga astronaut. Ngunit dahil sa naging karanasan ng Apollo 10 ay hindi na ito ikinabahala ng sumunod na mga crew. Ipinakita ng insidenteng ito kung gaano kahalaga ang pag-aaral sa mga teknikal na aspeto ng mga misyon sa kalawakan. Number 5. Bright flashes on Apollo 17. Nung misyon ng Apollo 17, noong December 1972, ay may napansin ng mga astronaut na kakaiba habang sila ay nasa kalawakan papunta sa buwan. May mga maliwanag na kislap na biglang lumilitaw kahit nakapikit sila. Ang mga kislap na ito ay parang puting liwanag na dumadaan sa kanilang paningin. Sa mga naunang misyon ng Apollo ay may mga astronaut na rin na nakakita ng ganito, pero sa Apollo 17 ay mas pinag-aralan ito para malaman ang dahilan.
Para malaman kung ano ang sanhi ng mga kislap ay gumawa sila ng isang eksperimento na tinatawag na Apollo Light Flash Moving Emulsion Detector o ALFMED. Ginawa ito sa Apollo 16 at Apollo 17. Sa eksperimento ay may suot na helmet ang isang astronaut. Sa loob ng helmet na ito ay may espesyal na gamit na kayang magtala ng mga bagay na dumadaan sa paningin ng astronaut. Ang layunin nito ay makita kung may mga cosmic ray na tumatama sa mata ng astronaut. Ang mga cosmic ray ay maliliit na particle mula sa kalawakan na mabilis na gumagalaw at pwedeng tumagos sa katawan ng tao. Matapos ang pagsusuri sa eksperimento ay nakita na ang mga kislap ay dulot ng cosmic rays na tumatama sa mata ng mga astronaut. Bukod sa mga kislap na ito, may nakita ring mga kakaibang liwanag sa ibabaw ng buwan. Noong December 10, 1972, habang nasa orbit ng buwan ay nakita ni Harrison Schmitt ang isang maliwanag na liwanag malapit sa crater Grimaldi. Pagkalipas ng isang araw noong December 11 ay may isa pang liwanag na nakita ni Ronald Evans sa silangan ng Mare Orientale. Pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na ang mga liwanag na ito ay maaaring dulot ng mga meteoroid na bumabangga sa buwan. Kapag tumama ang mga meteoroid sa ibabaw ng buwan ay nagiging sanhi ito ng maliit na pagsabog na naglalabas ng liwanag na pansamantala lang makikita. Ang mga natuklasan sa Apollo 17 ay napakahalaga dahil nakatulong ito sa mas malalim na pag-unawa kung paano nakakaapekto ang cosmic rays sa katawan ng tao. Nakakatulong din ito sa pag-aaral ng mga kakaibang pangyayari sa buwan, lalo na ang epekto ng meteoroid impacts. Dahil dito ay mas magiging handa ang mga susunod pang misyon sa kalawakan, lalo na kung may mga astronaut na titira sa buwan o lilipad sa mas malalayong bahagi ng kalawakan. Number 6. Gordon Cooper's 1951 UFO sighting. Noong 1951 habang piloto si Gordon Cooper sa West Germany ay may nakita siyang kakaibang bagay sa langit. Ayon sa kanya, may lumilipad na metallic disc na walang pakpak. Gumagalaw ito ng mabilis at kaya nitong lumiko ng biglaan. Hindi ito katulad ng kahit anong eroplano na alam niya noong panahong iyon. Tumagal ng 2 araw ang insidente. Maraming piloto rin ang nakakita ng parehong bagay. Ang mga ito ay lumilipad ng mataas at sabay-sabay sa isang direksyon. Bilang isang bihasang piloto ng militar, alam ni Cooper na hindi ito normal. Wala siyang alam na sasakyang panghimpapawid na kayang gumalaw ng ganoon kabilis at liksi. Walang paliwanag na ibinigay ang gobyerno o militar tungkol sa nakita nila. Pero hindi nakalimutan ni Cooper ang pangyayaring yon. Noong 1978 ay nagbigay siya ng testimony sa United Nations. Sinabi niya na posibleng may bumibisita sa ating mundo mula sa ibang planeta. Naniniwala siya na dapat pag-aralan ang mga ganitong sightings para malaman ang totoo. Samantala, hindi lang ito ang pagkakataon na nakakita si Cooper ng UFO. Noong ding 1957 ay nasa Edwards Air Force Base, siya nang may makita ulit siyang kakaibang bagay. Ayon sa kanya may mga sundalong nakakita ng isang UFO na lumapag sa lupa. Nakunan nila ito ng litrato at ipinadala sa Pentagon. Pero pagkatapos noon ay wala na silang narinig na balita tungkol dito. Sa paniniwala ni Cooper, may mga impormasyon na hindi inilalabas sa publiko. Dahil sa kanyang mga karanasan, ay patuloy siyang naging interesado sa mga UFO. Bilang isang astronaut at piloto, ang kanyang mga kwento ay nagbigay ng bigat sa diskusyon tungkol sa buhay sa ibang planeta. Hanggang ngayon ay wala pang malinaw na ebidensya na magpapatunay na totoo ang kanyang nakita. Pero maraming eksperto ang patuloy na nag-aaral ng mga ganitong insidente. Number 7. The Black Knight Satellite. Ang Black Knight Satellite ay isang sikat na misteryo sa kalawakan. Ayon sa kwento, ito raw ay isang lumang satellite na nasa orbit ng mundo sa loob ng 13,000 years. Sinasabi ng iba na ito ay gawa ng mga alien at nagpapadala ng kakaibang signal sa Earth. Noong 1899, si Nikola Tesla, isang inventor, ay gumagawa ng eksperimento sa kuryente. Habang ginagawa niya ito, ay may natanggap siyang kakaibang signal. Inisip niya na baka ito ay galing sa Mars o sa ibang planeta. Dahil dito ay maraming tao ang naniwala na may mga alien na gustong makipag-ugnayan sa Earth. Pero walang ebidensya na talagang may kinalaman ito sa Black Knight. Bukod dito, noong 1960, ang US Navy ay may na-detect na isang madilim na bagay sa orbit ng mundo. Noong una ay inakala nilang ito ay isang spy satellite ng Soviet Union. Pero kalaunan ay nalaman nilang ito pala ay isang piraso ng isang American satellite na nawala sa kontrol. Kahit may malinaw na paliwanag, ginamit pa rin ng ibang tao ang kwentong ito para sabihin na may isang misteryosong satellite na umiikot sa Earth.
Noong ding 1973 ay isang mananaliksik na nagngangalang Duncan Lunan ang nag-aral ng mga kakaibang signal na natanggap ng mga radio operator noon. Sinabi niya na baka ang mga signal na ito ay galing sa isang alien probe na nasa orbit ng Earth sa loob ng 13,000 years. Pero makalipas ang ilang taon ay binawi rin niya ang kanyang sinabi. Sa kabila nito, marami pa rin ang naniwala sa ideya ng isang sinaunang alien satellite. Dagdag pa rito noong 1998 ay isang misyon ng Space Shuttle Endeavour ang nakakuha ng litrato ng isang kakaibang bagay na lumulutang sa orbit ng mundo. Nang lumabas ang mga larawang ito ay maraming tao ang nagsabi na ito na nga ang Black Knight. Pero ayon sa NASA, ang nakita sa litrato ay isang thermal blanket na nawala mula sa kanilang shuttle. Kahit may paliwanag, marami pa rin ang naniwala na may kakaibang bagay sa kalawakan. Number 8. Streptococcus mitis on the Moon. Noong 1969 ay bumalik sa Earth ang mga astronaut ng Apollo 12 na may dalang ilang bahagi ng Surveyor 3, isang robot na lumapag sa buwan noong 1967. Isa sa mga bahaging ito ay isang TV camera. Nang suriin ito ng mga siyentipiko ay natagpuan nila ang isang uri ng bakterya na tinatawag na Streptococcus mitis. Dahil dito ay may mga nagsabi na baka may mga mikrobyo mula sa Earth na nakaligtas sa buwan kahit na matindi ang init, lamig at kawalan ng hangin doon. Ang Streptococcus mitis ay isang uri ng bakterya na karaniwang matatagpuan sa bibig at lalamunan ng tao. Hindi ito madalas nagdudulot ng sakit pero minsan ay nagiging sanhi ito ng heart infection, lalo na sa mga taong mahina ang resistensya. Nang makita ito sa TV camera na galing sa buwan, ay marami ang nagtaka kung paano ito nakarating doon at kung talagang nakaligtas ito sa matinding kondisyon ng kalawakan. Samantala matapos ang masusing pagsisiyasat ay napag-alaman na posibleng hindi talaga ito nakaligtas sa buwan. Sa halip maaring nakapasok ito sa TV camera matapos itong bumalik sa Earth. Posibleng nangyari ito habang inaayos o sinusuri ang camera sa isang laboratory. Dahil dito ay tinawag itong contamination at hindi totoong ebidensya na may mga mikrobyong kayang mabuhay sa buwan. Bagamat hindi totoo na nakaligtas ang bakterya sa buwan, ipinakita ng insidenteng ito kung gaano kahalaga ang pagiging maingat sa mga eksperimento sa kalawakan. Kailangan tiyakin na walang mikrobyo mula sa Earth ang madadala sa ibang planeta o buwan. Kailangan ding siguraduhin na walang mikrobyong galing sa kalawakan ang madadala pabalik sa Earth. At hanggang ngayon nga ay patuloy ang pag-aaral kung may mga mikrobyo o iba pang anyo ng buhay na kayang mabuhay sa labas ng Earth. Number 9. ISS Exploding Flash. Noong September 2, 2024, habang lumilipad ang International Space Station sa itaas ng North Africa ay may napansin ng astronaut na si Matthew Dominic. Nakunan niya ng video ang isang kakaibang liwanag sa kalangitan. Biglang lumitaw ang isang napakaliwanag na green flash at nawala sa loob lamang ng ilang segundo. Mas maliwanag pa ito kaysa sa mga kidlat sa paligid. Agad itong pinag-usapan dahil sa kakaibang itsura at bilis ng pangyayari. Ang ganitong liwanag ay tinatawag na bolide. Isa itong uri ng meteor na sobrang liwanag at pumuputok kapag pumasok sa atmosphere ng Earth. Nangyayari ito kapag ang isang bato mula sa kalawakan ay bumagsak sa ating planeta at nasunog dahil sa matinding init. Dahil sa bilis ng pagbagsak ay nagkakaroon ng matinding pagsabog na nagiging dahilan kung bakit ito napakaliwanag. Ayon sa mga eksperto, bihira ang ganitong pangyayari at mabilis lang itong nagaganap kaya mahirap makita mula sa lupa. Pero sa pagkakataong ito ay nakita ito mula sa ISS kaya naging mas madali itong pag-aralan. Sa video ni Dominic makikita ang bolide na biglang lumiwanag habang bumabagsak sa atmosphere. Ilang saglit lang ito ay sumabog at nawala. Sa background ng video ay makikita rin ang Mediterranean Sea at lungsod ng Cairo na nagpapakita kung gaano kalawak ang liwanag ng bolide. Ang mga ganitong pangyayari ay mahalaga sa pag-aaral ng ating planeta at ng kalawakan. Ang mga meteoroid na tulad nito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kung ano ang nasa labas ng ating mundo. Kapag sumabog ang isang bolide ay naglalabas ito ng enerhiya na nakakatulong sa mga eksperto upang malaman ang laki, bilis at kung ano ang binubuo ng bato na bumagsak. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga ganitong kaganapan ay mas nauunawaan natin kung paano nakakaapekto ang mga bumabagsak na bato mula sa kalawakan sa ating mundo. Kadalasan ang mga bolide ay hindi nakakapinsala dahil natutunaw sila bago pa man umabot sa lupa. Pero may ilang malalaking piraso ng bato na hindi nasusunog ng buo at bumabagsak sa lupa na tinatawag na meteorites. Sa nakaraan ay may mga pagkakataon na may malalaking meteoroid na bumagsak sa Earth.
Halimbawa, noong 2013 isang malaking bolide ang sumabog sa himpapawid sa Russia. Dahil sa lakas ng pagsabog ay nasira ang maraming gusali at nasaktan ng daan-daang tao dahil sa shockwave. Number 10. Progress 90's Toxic Odor. Noong November 23, 2024 ay matagumpay na dumaong ang Russian cargo spacecraft na Progress 90 sa International Space Station, partikular sa Poisk module nito. Ang misyon ng Progress 90 ay maghatid ng halos 3 toneladang supply, kabilang ang pagkain, tubig at kagamitan para sa mga eksperimento ng mga astronaut. Pagkatapos ng pagdaong ay binuksan ng mga cosmonaut ng Roscosmos ang hatch ng Progress 90 upang simulan ang paglipat ng mga kargamento. Subalit agad nilang napansin ang isang hindi inaasahang amoy at mga maliliit na patak sa loob ng spacecraft. Dahil dito ay mabilis nilang isinara ang hatch upang maiwasan ang posibleng contamination sa loob ng ISS. Bilang tugon, inactivate ng crew ang mga air scrubber at contaminant sensors ng istasyon upang masuri ang kalidad ng hangin at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng sakay. Sa loob ng ilang oras ay natukoy ng mga flight controller na ang kalidad ng hangin sa loob ng ISS ay nasa normal na antas at walang panganib sa mga astronaut. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng pansamantalang pagkaantala sa pag-unload ng mga kargamento mula sa Progress 90. Ngunit matapos matiyak na ligtas na ang sitwasyon, ipinagpatuloy ng crew ang kanilang mga gawain at sinimulan ang paglipat ng mga supply mula sa spacecraft. Ayon sa mga eksperto, ang hindi kanais-nais na amoy ay maaaring dulot ng outgassing, isang proseso kung saan ang mga materials sa loob ng spacecraft ay naglalabas ng mga gas kapag nasa vacuum ng kalawakan. Ito ay isang karaniwang pangyayari sa mga misyon sa kalawakan at hindi itinuturing na seryosong banta sa kaligtasan ng crew. Ang Progress 90 ay mananatiling nakadock sa ISS ng humigit kumulang 6 na buwan. Sa panahong ito ay gagamitin ito ng crew bilang imbakan ng mga basura at iba pang hindi na kailangang kagamitan. Pagkatapos ng kanyang misyon, ang spacecraft ay ihihiwalay mula sa istasyon at papasok muli sa atmosphere ng Earth kung saan ito ay masusunog at tuluyang mawawala. Ang insidenteng ito ay isang paalala ng mga hamon na kinakaharap ng mga astronaut sa kalawakan. Bagamat ang mga ganitong pangyayari ay bihira, mahalaga ang mabilis at tamang pagtugon upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng nakasakay at ang pagpapatuloy ng mga operasyon sa ISS.